Ama, maraming salamat po sa, biyaya, Ama, na, makasama po ang mga taga Walk in the Jesus Road and ang mga kapatiran sa kabilang ministry under kay Sis Bev. Salamat po, Ama, sa mga tao na ipapadala niyo na para to win, to instruct, to be trained and to be discipled. Ama, turuan niyo po kami, Father God. Turuan mo kami kung ano po yung wisdom mo sa mga, bagay na 'to, Ama, concerning clarity. And Ama, mangusap ka po sa buhay ng bawat isa, ano man yung concern nila, ano man yung kailangan ng kaliwanagan. Speak to us, Father, for your shepherds, your ships are listening. Patuloy na ikaw ang madakila, Ama, ikaw yung mangusap. Hindi po yung wisdom namin, Ama, kung hindi yung wisdom na nagmumula lamang sa'yo. Renew us po, Ama. Give us fresh po sa inyong mga salita, sa inyong mga katuruan, Ama. And Ama, kung kami po ay nagkasala, Ama, sadya man po ito o hindi, patawarin niyo po kami sa isip, sa salita at sa gawa, Ama. And linisin niyo po kami ng banal na dugo ni Kristo. Tuwin niyo kami, Ama, turuan niyo po kami ng iyong mga paraan. And Ama, we just want to humble ourselves, Lord, na makinig po sa inyo, Ama. Ano man yung mensahe niyo sa amin, Ama, let us speak po sa aming mga puso, Ama. Transform us, renew us po, Ama, according to your ways. Ikaw po madakila, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. So, magandang gabi po. Welcome po sa bawat isa. So, ngayon po yung pag-uusapan natin is clarity outside the box. Ayan. So, ang inimpress lang actually ng Lord is yung yung clarity. Tapos parang, kasi katulad ng last week, I mean, nung first na nag-impression ng word is trusting the process. So parang related din to doon sa 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 trusting the process. Ayan. And bawat isa sa atin, bakit ba kailangan natin ng clarity? Diba? Kapag magulo yung instruction, mahirap sumunod. Palaging fail, diba? Gaano ba kahalaga yung clarity or kaliwanagan? Malinaw, maayos, sigurado. Diba, ang hirap kapag magulo yung direction. Nakakita na po ba kayo ng isang map pagkatapos, paikot-ikot lang yung arrows? Ang hirap, 'di ba? 'Di ba mahirap kapag magulo yung direction, walang kasiguraduhan, walang kaayusan, hindi ka sure kung anong gagawin, hindi mo alam kung tama ba, hindi mo alam kung hahanapin mo pa, hindi mo alam kung ipagpapatuloy mo pa kasi nga hindi ka sure. Puwedeng masayang yung effort, puwedeng masayang yung finances, and sayang yung time. Naalala ko po dati 'no, nagsimula po ako sa isang mentor na wala po siyang mentor. Yung mentor na nagdi-disciple sa akin ay wala siyang mentor. Talagang all by the grace of God lang talaga. Pinatanggap niya ako ng gift of thanks, giniide niya ako para, ma-boost yung aking pananampalataya. Siya yung sinabayan niya ako sa ba-Bible reading, sinabayan niya ako sa pagwo-worship, sinabayan niya ako sa pag-i-speak in tongues, puro kami declaration, gano'n. And I am very thankful na gano'n 'no. Pero the thing is wala po siyang mentor. So every time po is wala pong magko-correct sa kanya, and nakita ko po kung gaano kahalaga po para sa isang mananampalataya na meron pong kaliwanagan, merong nagko-correct sa atin, merong nagti-train sa atin, merong nagdi-disciple sa atin, meron tayong accountability partner kapag, nalilihis na tayo na parang, "Uy, kailangan mo ng correction," 'di ba? So dati, to be honest, hindi ko talaga na-appreciate yung mga hindi namin may mga na-appreciate ako pero hindi lahat na-a-appreciate ko. Kasi pakiramdam ko nung time na yon palagi akong mali. So meron akong something sa heart ko na parang void na, um, parang kailan ba ako magiging tama, gano'n. Though na siyempre 'no, we appreciate correction pero merong offensive o offended spirit, ayun, and praise God na nakalaya tayo dun sa offended spirit na yun. Now we can see things more clearly, 'di ba, hallelujah. And sa maraming bagay importante yung clarity kasi malaking factor na kapag malinaw ang instruction, madaling matutunan, madaling gawin, madaling matugunan, madaling maagapan, madaling ma-functionan. And dati, ayun nga po, dahil nga po yung guide ko dati is wala din namang nagme-mentor sa kanya. So kung ano yung tama para sa kanya, kung ano yung nagwo-work sa kanya, 'di ba? Pero ngayon, praise God kasi meron na tayong sinusunod na pattern.
'di ba, na effective at subok, 'di ba? Praise God. And importante po 'yun para meron po tayong direction na pinupuntahan. Pero ang hirap po gumalaw kapag malabo, 'di ba? Naalala ko dati when I was in college, nagsimula akong magsalamin, hirap ako magbasa ng words sa board. Kapag medyo malayo na, medyo malayo na, medyo malabo na siya. And nagsasanga-sanga po 'yun, eh. Merong isang beses, meron akong kaibigan, na very close sa akin. Ah, Very close siya sa akin nung high school, and itong friend na 'to hindi ko alam, eh, nagtampo pala sa akin. Nagtampo siya ng hindi ko alam, and marami sa atin nagtatampo tayo sa Lord ng alam mo yun, wala naman siyang ginagawa na hindi maganda sa atin, pero may tendency tayo na magtampo. And ayun, nagtampo siya sa akin kasi sabi niya, ah, linampas, parang nasa mall kami, nasa SM Fairview kami pareho, tapos kasama niya yung boyfriend niya na dapat ipapakilala niya sa akin, at hindi niya ito naipakilala dahil sabi niya 1 to 2 meters away ako, hindi daw ako namansin. Eh, pero hindi naman siya lumapit talaga, parang nag-hi lang siya gano'n, ta's hindi daw ako namansin. Eh, kasi nga malabo na nga yung hindi ko masyadong makita. Nearsighted ako, so dapat sobrang lapit ka nung time na yun, eh, wala akong salamin. So ayun, so bigla na lang siyang nagtampo sa akin ng hindi ko naman alam, at kinasal siya ng hindi ko rin alam kasi nga nagtatampo siya, 'di ba? So later on kinuwento niya na lang sa akin, ayun. Pero praise God, okey na naman kami ngayon. And isa lang po 'to sa mga consequences na kapag hindi po malinaw yung usapan. 'Di ba, para sa atin, 'di ba, sa sarili nating bahay, yung mga mother diyan, meron kayong mga anak, and yung mga, anong tawag dito, yung mga anak naman kapagka medyo nagkakaedad ng ating mga magulang, gusto rin naman natin na maintindihan din tayo and vice versa. 'Di ba gusto natin kapag nagbibilin tayo ng halimbawa may bibilhin sa palengke or meron tayong iuutos dun sa anak natin, 'di ba gusto natin clear yung usapan, 'di ba? Para tama yung nabibili niya, 'di ba? Kapag magulo yung instruction, magulo hindi hindi ano, mali-mali din yung nagagawa. Pero kapag clear yung instruction, mas madaling maunawaan nung tao, 'di ba? Maraming bagay, tao o sitwasyon ang affected kapag walang kaliwanagan. So, 'wag na tayong lumayo. Ayun, one of the reasons kung bakit ako grab is because medyo weak ako pagdating sa directions. Ang confidence ko sa pagpunta sa WTJR Muntinlupa ay hanggang one Makati lang. Hanggang one Ayala lang ako, ayun. Right after nun, limot na nga ako ng ano, ng sasakyan, dalawa pa, 'di ba? And meron pang, tatawarin niya na mahabang footbridge na kailangan ko talaga ng kasama kasi nga hindi ako gano'n kasanay sa daan, at isang beses lang ako nag-commute ng cutting trips, gano'n. And most of the time ay Grab talaga yung sinasakyan ko. So, I have to be familiarized dahil sabi nga ni Papa is, this is a call for ano, weekly na ano, na pagpunta sa church. Ano, siyempre kailangan natin mag-save 'no. So, anong tawag dito, ayun po. So, importante po talaga na clear po, 'di ba? Ayun, and clarity means easily understood, seen, or heard. Malinaw, madaling maintindihan. Pero ano nga ba yung nagba-block sa clarity? During pandemic, stress na stress ako dahil meron kaming neighbor, okey. Si neighbor, ano kasi sila, nag-aalaga sila ng mga manok, nag-aalaga sila ng mga kung ano-ano. Tapos meron din silang, iba't ibang puno, iba't ibang halaman. So everyday, I mean everyday talaga, literally. 'Di ba po yung iba weekly o yung iba every other day yata o ilang beses sa isang linggo sila bago nagsisiga-siga para siguro, para mag-fruit bear yung kanilang halaman. Ito po ay weekly at ito po ay everyday, at hindi lang po yun. 'Pag nagsiga si neighbor, talagang pumapasok po talaga sa bahay namin dahil more than 1 hour.
po siya na nagsisisiga dun, and even po sinasabi na namin na pumapasok na po yung usok sa loob ng bahay, hindi pa rin po nila pinapatay. Hindi ko po alam kung hindi lang nila naririnig, pero those are the days na sobrang stress ako dahil for one thing, my parents are seniors and yung mommy ko is merong diagnosis ng asthma, and madalas pa, yun yung time na nasa labas siya. Eh, yung mami ko pa naman kapag halimbawa, nagdadamo yan o kung anong ginagawa niyan sa garden, hindi yan agad lalabas diyan kahit may usok-usok pa. Hindi agad papasok kasi nga kakasimula niya pa lang, 'di ba? Ayun. So, stress na stress ako, 'di ba, sa pangyayari na yoon. And madalas po kapag pagod na tayo mag-isip, nawawala tayo sa tamang pag-iisip. Yung imbes na kalmado ka na lang, mabigyan solusyon yung problema, nagpapa-stress ka sa pangyayari. Sabi sa quote, "It is not stress that kills you, it's your reaction to it." 'Di ba napakalinaw naman po 'di ba nung quote na yun, and very relatable na hindi yung stress yung pumapatay kung hindi yung reaksyon. Ilan na yung nariringgan ko ng ganito, madalas ko marinig 'to dati, eh, na, "'Tong batang 'to papatayin talaga ako." Hindi ko alam kung naririnig niyo yun, pero madalas gano'n na yung mga, sinasabi nung mga kananayan, 'di ba? Bakit? Kasi nga yung mga anak nila ay nagpapasaway, and ito po yung nararamdaman ng ating mga ano 'no, ng ating mga magulang, ng ating mga tiyo, tiya, 'di ba, kapag tayo po ay nagpapasaway. And ayun po, yung reaksyon na yun ay nakaka-stress talaga. So, kapag tayo ay nandun sa ganong klaseng emosyon, imbes na magkaroon ng solusyon agad, eh, kinakailangan pa natin pakalmahin yung sarili kasi baka na-high blood, baka, anong tawag dito, minsan sumasakit yung tiyan, minsan, nag-e-LBM, 'di ba, dahil po sa stress. Pero kapag meron po tayong kalmado na pag-iisip ay, mas madali pong makaisip ng solusyon, mas mabilis na mabigyan tayo ng wisdom ng Lord, 'di ba, dun sa ating kahinahunan, 'di ba? God speaks in silence. In addition po na nagba-block sa clarity, yung mindset, yung anxiousness, yung, mga negative thoughts, yung wrong belief, and yung, speck po sa mata natin. Pansin niyo yun na kapag halimbawa meron tayong pagkaaway, may naka-offend sa'tin, may naka-misunderstood sa'tin, lahat ng gagawin nitong tao na 'to meron na kaagad tayong advanced thoughts na yung sense of familiarity na parang lahat ng sasabihin nito against sa akin. Nagkaroon po ako ng gano'n, during the time na ako ay, nasa college, ako ay, na-bully, okey. Na-bully ako for ilan ba? 3, 4 years, 3 years ako na-bully, and naging parang 1 versus 1,000, 'di ba? Kasi halos buong school yung nambu-bully, 'di ba? Napaka-influential nung nambu-bully, and alam niyo, kahit nasa sarili na akong bahay at nandito na sa sariling village and nasa nasa church, as in gano'n kalakas yung ano, yung gano'n ka-powerful yung mind na para naging ano na ako, naging paranoid na ako na lahat na lang, tungkol sa akin, and yun yung time hindi pa kasi ako nakakakilala. And I thank the Lord na isa yun sa mga ginamit niya 'no, 'di ba, na ano, na tawagin niya ako at ako ay mag-respond sa kanya. And ayun po 'no, kapag po tayo ay nagkakaroon ng mga ganitong kaisipan, nagkakaroon tayo ng, paranoia, ng ng offense sa ibang tao, isa po 'to sa mga nagba-block sa atin na para makapag-isip po tayo ng maayos. Again, 'pag kalmado po ang isip natin, 'di ba, doon po tayo nagkakaroon ng kaliwanagan. Even po sa pagde-decide sa business, 'di ba? Um, yung iba is every opportunity gina-grab na lang nila. Naalala ko yung friend ko na galing pa lang sa pagkalugi ay meron na namang bagong negosyo. Hindi ko po siya hinuhusgahan. Pero at the same time, remind ko lang po siya na ayun, wisik muna si God kung kung ano po yung leading, ayun. And, ayun po, we're praying po para dun sa kanyang business, ayun. And ayan, importante po yun na kalmado tayo and na i-avoid natin yung mga negative thoughts. Naalala ko yung, isa 'to sa mga,
Isa 'to sa mga anak ni spiritual daughter ni Apostle Catherine na sinabi niya po doon na, kalimutan ko yung eksaktong kuwento pero she was rushed dun sa ano, sa hospital. And yun yung time na, during the first visit ni Apostle Catherine dito, na kung saan is dinugo siya. And for someone na, nagkaroon na ng miscarriage dati, eh, napaka-life threatening 'to sa kanya at sa kanyang baby. Pero she was reminded ng preaching ni Apostle na kung saan sinabi po dun na ano 'to, sinabi po dun ni, na-remind siya na yung thoughts na galing kay God is good and not evil. So, dahil evil yun, eh, she resisted yung ano, yung ganong negative thoughts. And marami po sa atin ay nagkakaroon ng mga temptation na ganito, na kapag things don't go according to our own way, ay nagkakaroon tayo kaagad ng mga gano'ng klaseng isipin. So, tatandaan po natin na God's thoughts are good and not evil. Ayun, which brings us po dun sa ating ano 'no, clarity outside the box. So, the love of God ayun, wait lang. Ayan, the love of God brings clarity and peace. Sabi po sa 1 Corinthians 14:33, "For God is not the author of confusion but of peace, as in all churches of all the saints." So let us be reminded po that God is not the author of confusion. So anything po na nagbibigay sa atin ng confusion, it is not from God. Pero sabi po dito, but of peace. 'Di ba? Ano po ba yung, san we need to check po kung saan po nanggagaling yung thoughts natin, 'di ba? We fear when we don't know what to do. When we know what to do, dun nalilinis. It eliminates fear and yung overthinking. Naalala ko po dati 'no, first time ako mag-aral ng driving noon, nasa ano kaagad kami, under po siya ng A1 driving school sa SM Fairview. So, yung una kong drive is Toyota Innova, eh, medyo malaki po yung Innova pagkatapos una kaagad na kailangan gawin is mag-park po sa parking. So, bibigyan ka lang niya ng instruction, first time mo and konting konting ano, konting turo sa parking, dun ka na kaagad sa kalsada. Eh, 'di ba po ano 'yan, anong tawag dito, may U-turn diyan pagkatapos, eh, ang laki nung ano, ng hindi naman siya actually U-turn, medyo malayo 'no. Ah, pero iikot ka. Kasi yung pinuntahan namin dire-diretso po kami sa Sauyo. And sa Sauyo po yung kanilang ano dun, driving range, hindi ko alam kung anong eksaktong tawag dun, pero may mga obstacle po na kailangan pagdaanan. Ta's yung mga kasabay ko po talaga is truck. So, nakakatakot. Kasi unang beses mong mag-drive, though na meron pong, stopper o may preno po yung ano, yung driver na nagtuturo sa akin sa ano, sa kanan ko. Still, nakakakaba po kasi first time mo tapos kasabay mo yung mga malalaking bus, yung mga malalaking truck and when we don't know what to do, 'di ba? Ito po yung nararamdaman natin, nagkakaroon po tayo, nababalot tayo ng takot. Parang halimbawa, when I was diagnosed with ano, cancer, nung una ko siyang ma-receive parang alam niyo yun, para kang nabuhusan ng kung ano, 'di ba? And yet ngayon nung ano na, nung mga sumunod ng diagnosis parang alam mo yun, alam mo na kung ano yung gagawin, 'di ba? Wala wala naman sa control mo, eh. I just worship, I thank the Lord, 'di ba? Kasi sabi, "In everything give thanks." Yun po talaga yung when I was diagnosed, okey yung first cancer umiyak ako, sinabi ko sa family ko, umiyak ako. And yung as in talagang I was so shaky. Yung pangalawa naman na diagnosis o may pangalawang cancer tapos may iba pang sakit, dun sa CR ng Commonwealth Hospital, I just wiped my tears, naghilamos ako. And then in another minute, I was already singing God is good all the time, 'di ba, praise God. Kasi alam ko wala naman sa control ko, but we have a God who is in control of everything. Naalala ko po 'no, ang lola ko kasi ay nasa probinsya, so malayo po siya sa amin. And that time, sa gitna po ng bagyo ay andun yung ano, andun yung
merong kaba kasi nga yung lola ko is mag-isa sa bahay, mag-isa siya, malapit po kami sa dagat, meron ding pinanggagalingan ng tubig, galing sa bundok na malapit din sa amin plus pa yung ulan, eh, 3 source, 'di ba? Tapos yung mga kapitbahay namin, na ano, na healthy naman sila, bata pa sila. Nandun na yung iba sa evacuation center, yung iba naman po ay umupa ng hotel para mataas yung lugar nila. O pagkatapos, yung family ng uncle ko hindi alam ng lola ko kung nasaan, 'di ba? Meron silang misunderstanding nung time na yun. Yung time na yun po talagang alam niyo yun, hindi ko po alam kung ano yung gagawin pero one thing po na clear sa akin is that God is in full control of everything. So I just by the grace of God, no, and by the leading of the Holy Spirit, I just pray, I worship God, 'di ba, thanking Him para sa safety ng lola ko. Siyempre hindi po madali, 'di ba? Pero we just have to deny ourselves and, to worship our King, 'di ba? Who is in full control. Kapag pinapakita natin na, siya sa kanya lang tayo nagtitiwala, 'di ba? Doon niya mas lalong pinapamalas yung kanyang kapangyarihan, 'di ba? Kasi nagtiwala ka, it fuels yung faith, it fuels na according to your faith be it done unto you. So, andun po yung ano, kapag alam po natin kung ano yung gagawin, it brings us so much peace. It gives us so much clarity kung ano yung purpose ng Lord. Is hindi para ipahamak yung lola ko, kung hindi para, 'di ba, hallelujah, kung hindi po para, ipakita yung protection niya. And it is also an invitation na, "Anak, magtiwala ka." 'Di ba, hallelujah. So, we fear when we don't know what to do, pero when we know what to do, it clears, it eliminates yung fear, yung overthinking, and yung need na mag-rush tayo sa decision or sa pressure na para ma-resolve yung problema. Kasi kung nag-rush po ako, malamang nakipag-away ako sa uncle ko na ba't iniwan yung lola ko. 'Di ba? Pero purihin po ang Diyos, 'di ba? Na hindi po tayo natangay dun sa ano, dun sa pag-iisip ko na, "Ay kawawa ang lola ko." Sabi ko, "Ay hindi kawawa ang lola ko." 'Di ba? 'Pag naririnig ko yan sa mami ko, "Kawawa naman," ganyan, ganyan. Sabi ko, hindi." Sabi ko, "Kasama niya ang Diyos." Sabi ko, "Hindi siya kawawa. Hindi ako papayag na kawawa ang lola ko." 'Di ba? Hallelujah. And ayun po 'no, punta po tayo dito sa ayan, si Moses, 'di ba? Isa po sa in-impress ng Lord, ang una po niya na binigay sa akin is yung ano, clarity, yung topic about clarity and pinakita din po ng Lord yung, life ni Moses, okey? So, ako naman parang iniisip ko, anong part, 'di ba? Kasi mahaba po yung buhay ni Moses. Which brings us po sa Moses, Exodus 3 and 4. When God first called Moses dun sa burning bush, si Moses, meron siyang ano, meron siyang iba't ibang excuse. And tayo din sa buhay natin kapag tinawag tayo ng Lord katulad nito, nung binaba sa akin yung ano, yung invitation sabi ni prophet po na yun nga, magtuturo daw po is una ko agad na tanong sa kanya is, alam ba ni Papa? Si Papa, katabi niya lang pala si Apostle and yung pangalawang, si Papa naman yung minessage ko sabi ko, "Pa," sabi ko, "ready na ba ako?" Sabi niya, oo, kaya mo 'yan," sabi niya. And ayun po 'no, though na hindi po ako gano'n kasanay sa ano, sa mga tao and meron akong, stage fright na tinatawag. Ayun, sabi ko, hindi naman, sabi ko, ang Lord naman ang mangungusap, eh. So sabi ko, "Let's go," sabi ko. Ayan 'no. Though na hindi naman po completely, to be fair, hindi naman po completely na, hindi sanay, pero yung maliit lang po kasing group namin, ayun. And still meron po akong mga old patterns doon na kung saan sanay na sanay ako na yun ang pini-preach ko. And ngayon it's more of seeking, it's depending and relying po sa Lord, which is really humbles me dun sa paraan ng Lord kung paano siya nangungusap. Kasi kahit po ako natututo ako, even po nagtuturo ako, minsan yung mga words na sinasabi ko na parang sabi ko, "Sinong nagsasalita?" 'Di ba? Ang Lord, 'di ba? Salamat sa banal na espiritu, ayan. So, ayun po, balik po tayo dito 'no, si Moses sa Exodus 3 and 4. So, yung encounter po ay sa burning bush dun sa Mount Horeb, kung saan si God kinumand niya si Moses na pumunta sa Pharaoh para
para i-lead yung mga Israelites out of slavery. Ang una niyang tanong dito is, sino ako? Who am I? 'Di ba? So, si Moses dito ay nagda-doubt siya na, sino ba ako? So, ganito tayo kapag sinisend tayo ng Lord na parang, sino ba ako? Karapat-dapat ba ako? Parang, kung ikukumpara natin 'no, hindi hindi nawawala minsan yung comparison natin na parang, alam niyo yun, itong mga tao na makakasalamuhan natin is karapat-dapat ba tayo, 'di ba, na, sino ba tayo para humarap sa kanila, para, mag-share ng word of God, 'di ba? Nawawalan tayo ng confidence, dito sa ano, sa pinapagawa sa atin. Ang sabi niya is, "Who am I?" Sa Exodus 3:11. And another po, si Moses, tinanong niya naman, kumbaga dito kine-question niya yung sarili niyang identity, yung feelings niya, sinasabi niya na hindi siya sanay magsalita, 'di ba? Hindi siya karapat-dapat na para tumayo dun kay Pharaoh and na para mag-lead ng nation. And yun po yung kanyang nararamdaman. And many of us po ay nakaka-relate naman sa ganito na parang, sino ba ako na para para tumayo dito, 'di ba? Pero bahala na po ang Lord, 'di ba? Kasi ang Lord na po naman po ang nangungusap sa atin. And yung pangalawang tanong ni Moses is, "Who are you?" Exodus 3:13, Moses asked for God's name para alam niya kung anong sasabihin niya sa mga Israelita, kung sino yung nagpadala sa kanya. And sabi niya dito is, "I am who I am." And another naman po na rinis niya is, hindi sila maniniwala sa atin. And marami sa atin kapag humaharap po tayo dun sa mga tao kung saan tayo pinapadala ng Diyos na para mangusap, nakakaramdam din tayo nito, 'di ba? Nakakapag-isip din tayo nito na siyempre alam nila, kilala nila tayo, yung mga weaknesses ko alam ng family ko, wala akong matatago sa kanila. Kung sa labas siguro 'no, bait na bait yung ibang tao, pero sa pamilya ko, 'di ba, kahit na may part ako na mabait, alam nila hayag sa kanila, 'di ba? Lahat-lahat. So, makikinig ba sila sa akin? 'Di ba? Sa mga kamag-anak ko, makikinig ba sila sa akin? Sa mga neighbors ko, 'di ba? Sa mga acquaintances ko, kung sino man yung nandiyan sa labas, makikinig ba sila sa akin? 'Di ba? So, meron tayong ganitong klaseng katanungan. Meron akong friend 'no, na hanggang ngayon 'di pa rin siya nakakapag-share ng salvation dun sa mga office mates niya. Bakit? It is because, ano 'to, yun, isa yun sa mga tanong niya, makikinig ba sila sa akin? Eh, anong klaseng tao sila? Nag-e-enjoy lang sila, nakikipakinig sila dun sa praise songs, mga praise songs na, pinatutugtog niya, gano'n. Pero ayun, God's timing is always perfect and I know po na, wini-work out din siya ng Lord 'no, praise God. And ayan po. So merong mga doubts si Moses, yung mga Israelites na kung magtitiwala ba sa kanya, 'di ba? Na talaga bang nangungusap ang Diyos na gamit siya, 'di ba? In response, pinadalhan siya ng Diyos ng iba't ibang miraculous signs, 'di ba? Hallelujah. And another po na na-raise dito is sabi niya sa Exodus 4:10, "I am not good with words." So si Moses, isa sa mga argument niya is mabagal daw po siya magsalita at hindi siya magaling magsalita. And God reminded him na siya ang creator ng human speech. Ayun, hallelujah. Si God mismo. And another po na na-raise doon is, please send someone else. Ganito tayo, 'di ba? Nakatingin tayo dun sa mga kahinaan natin at sa lahat ng excuses natin kung bakit hindi natin magagawa kung ano yung pinapagawa sa atin. Lord, 'di ba? Minsan pinagli-lead tayo ng prayer, hindi kasi ako magaling mag-pray, eh." 'Di ba? Minsan naman is pinagpe-preach tayo, hindi po ako marunong." 'Di ba? Nahihiya po ako, 'di ba? Anong sabi? Kapag gusto maraming paraan, 'pag ayaw maraming dahilan. Nakakalimutan po natin, 'di ba, na, with God all things are possible and that we can do all things through Christ who gives us strength, 'di ba? Hallelujah. Pero hindi naman po masama na ito ang maramdaman. Ire-resist lang natin, 'di ba? Kasi kung may calling talaga tayo na para mag-share,
'Di ba? Paano natin susundin si God having that kind of mindset, 'di ba? So sabi niya, please send someone else. Si Moses ay nagbe-beg siya kay God na para humanap na lang po kayo ng iba para dito sa pinapagawa niyo. And ito yung no, ito yung time na imbis na maparusahan siya, eh sa sa kabutihan ng Diyos, ibinigay yung kanyang kapatid, 'di ba? Yung kapatid niya na para maging kanyang spokesperson, 'di ba? At ito po si Aaron o si Aaron, 'di ba? Sabi naman po sa Exodus 5:22. Ayun. So marami pong paraan, 'di ba? Katulad nito, isa to sa mga paraan na ginagamit ng Diyos itong online na para maipahayag yung kanyang mensahe. And ganun din po, 'di ba? Merong mga street preaching, ano pa ba? Merong mga fellowship sa bahay or sa online. Alala ko dati kami ni Nanay during the time po ng kasi nasanay kami sa physical gathering pag Sundays. And dumating yung time na every Thursdays naman kasi we're buying time eh. Kasi yung iba sabi nila, kapag weekend parang hinahanap siya ng nanay niya, nami-miss siya. So sabi ko, sige, let's buy time. Sige, willing naman po sila. Nagfe-fellowship kami overnight dito sa bahay ng anong tawag dito, ng tuwing Thursdays, ayun. And nung nagkaroon naman ng pandemic, nalipat naman kami online. Diba? Praise God po dahil may online. Sa biyaya ng Diyos, online po kami naka-receive ng thanks. Online kami na, na nakatanggap ng healing. Online kami na nagkaroon ng deliverance, 'di ba? Wala namang limit sa kayang gawin ng Panginoon natin, 'di ba? So, ayun po, praise God po sa iba't ibang avenue na maipahayag po yung salita ng Diyos. And God can use everyone. Kasama na po tayo, 'di ba? Praise God. So, pero dito po, no, sabi niya, Exodus 5:22-23. After Moses and Aaron first speak to Pharaoh, Pharaoh punishes the Israelites by making their slavery much harder. The Israelite foremen turn on Moses and distresses Moses take his frustrations directly to God. So, sabi po dito, Lord, why have you brought trouble on these people? Is this why you sent me? Ever since I went to Pharaoh to speak in your name, he has brought trouble to these people, and you have not rescued your people at all. Ilan po sa atin yung lumapit sa Diyos na nagko-complain tayo? 'Di ba? Na nakaka-relate po tayo dito na parang, Lord, bakit po? 'Di ba? Kanina nga yung ka-one-on-one ko ay yung aking kaibigan na 2 beses na nagkaroon ng miscarriage and hindi po yun madali para sa kanya kasi talagang pinagpe-pray po nila na mag-asawa na magkaroon po sila ng anak, 'di ba? And isa yun sa mga sa mga nais ng puso ng mag-asawa, 'di ba? And dito nakaka-relate siya na ayun nga, may purpose ang Lord sa lahat ng nangyayari, 'di ba? And sabi ko nga sa kanya, God is preparing you. Doon sa pinagpe-pray mo, ano man yung kanyang kasagutan, God is preparing you. 'Di ba? And ayun, kailangan lang natin talaga makita yung purpose ng Lord hidden dun sa bawat pangyayari na inaalaw niya sa mga buhay natin. So sabi dito is dumating yung time na kung kailan sila ipinadala para doon sa para mangusap sa Pero, doon niya naman dinoble yung pagpapahirap doon sa mga Israelita. And hindi nakikita ni Moses at ng mga tao yung bigger picture na yung plans ni God is not to harm us but to prosper us. Hindi niya nakita na yun ay pagpapalaya sa kanila. Ang nakikita lang kasi natin madalas yung pinagdadaanan natin. And dahil nakikita lang natin yung pinagdadaanan natin, ay bombarded tayo ng thoughts dun sa ating suffering. Dun sa parang napaka-imposible na mangyari. Parang imposible na malampasan natin yung isang bagay. Minsan sakit, minsan issue sa family, minsan yung sitwasyon natin na hindi tayo makaahon, yung iba lubog sa utang, yung iba mawawalan ng bahay.
'di ba? At marami pang iba. Hallelujah. So, naalala ko po dati, no, during the time that when I was diagnosed, that is also the same time. Imaginin mo, na na-diagnose yung isang tao with chronic illness. Pagkatapos, kasabay pa nun, sinisingil kami ng sinisingil kami ng National Home Mortgage ng 1 million. Sinisingil kami ng amilyar ng 60,000. Sinisingil kami ng credit card ng mami ko na ginamit ng girlfriend ng uncle ko ng 100,000 plus. Na hindi naman namin, siya naman yung gumamit, 'di ba? Hiniram niya. Ayun, sige, out of negligence, half nun kami yung nagbayad, 'di ba? Yet, you have to answer na kailangan mo magpa-opera, kailangan mo ng pagpapagaling, kailangan mo rin ng therapy dahil hindi lang dalawang cancer, kung hindi may lumbar spondylosis pa at iba pang sakit, kailangan mo ng cancer monitoring, kailangan mo ng laboratory, et cetera, 'di ba? And isa dun sa mga challenges na yun ay talagang kinausap ako ng isa kong pinsan 'no, na sabi niya sa akin, out of so many people, sabi niya, meron diyan masasamang tao, nakakulong, may rapist, may mamamatay tao, bakit ikaw? Isa pa sa rinis niya sa akin na, bakit si ganito, ganyan, ganyan, 'di ba? It is a big temptation na para magreklamo sa Diyos. It is a big temptation na encouragement na para magreklamo ako, mag-rant ako, na sumama yung loob ko kay God. Pero I thank the Lord, no, kasi naka-witness po ako ng mga tao na active sila sa church, and dahil sa tampo nila ay lumalayo po sila sa Lord. And na-witness ko yun one time nung nag-worship kami na lumayo yung isang kaibigan namin, no. And yun, kinonfess niya sa akin na may tampo siya sa Lord. And sabi ko, ang hirap naman magtampo sa Lord. Sabi ko, kasi binigay niya, ginawa niya lahat para sa atin. 'Di ba? So, paano, 'di ba? Hindi ko silang maintindihan. Pero yun pala, kasi nga, wala silang kaliwanagan. 'Di ba? Hindi nila kilala ang Diyos. Kasi kung kilala nila ang Diyos, mai-eliminate yung mga ganong klaseng thoughts. Mai-eliminate yung ganong klaseng kaisipan, 'di ba? Hallelujah. And I thank the Lord po na prinotektahan niya ako sa ganong klaseng pag-iisip, no? Kasi, ang daming nag-tempt na, ayun, merong mga tukso na nag-e-encourage na sumama yung loob ko sa Lord. Ayun, pero praise God po, no, na hindi sila nagtagumpay, 'di ba? We can only thank the Lord dahil sobrang mabuti siya at ang dami niya pang ginagawa para sa atin. Ayun, sabi po sa 2 Timothy 2:7, think over what I say, for the Lord will give you sorry. Ayan, praise God. Sabi po sa 2 Timothy 2:7, think over what I Hello, say, for the Lord sis. will give you understanding in everything. Number one thing po na gustong ituro sa atin, sabi po dito, 'di ba? Pag-isipan natin kung ano yung sasabihin. Kasi si Lord mismo, siya yung nagbibigay sa atin ng pangunawa sa lahat ng bagay. 'Di ba? Sa lahat ng bagay. Sinabi po ba na ito lang? Hindi po ay sa lahat ng bagay, 'di ba? Maraming beses iniisip natin na ganito, na ganyan, 'di ba? Pero have we seek the Lord? Have we sought the Lord? 'Di ba? Kung anong nasa isip niya, kung anong nasa puso niya dito sa pag-aalaw, dito sa mga nangyayari na 'to, 'di ba? It is important po that we seek the Lord dito sa mga nangyayari, mga bagay na inaalaw niya sa buhay natin. At doon makikita natin kung ano yung purpose niya, 'di ba? Sometimes God is silent, we need to wait, pero God is good pa rin po, 'di ba? Hallelujah. Number one thing po na gusto ko i-share is clarity brings recognition. 'Di ba? Sabi po dito sa Exodus 33:14, my presence will go with you and I will give you rest. 'Di ba? Sa presensya ng Diyos nagkakaroon tayo ng kapahingahan. 'Di ba po kapag po tayo nagpe-pray, maraming beses na kapag nag-pray tayo, ang sarap-sarap, nawawala yung burden, na-lift up, even yung takot natin nawawala, 'di ba? Even yung ating ano man tawag do'n, pagkabalisa ay nawawala, 'di ba? Even yung ating nararamdaman na kalungkutan ay napapawi, 'di ba? Napapalitan nito. 'Di ba, napapalitan ng kasiyahan, napapalitan ng peace, napapalitan ng, alam mo yun, ang hirap niya i-describe, eh.
Pero I know na nakaka-relate kayo, 'di ba? Hallelujah. And yun po 'no, yung presensya ng Diyos. Sa presensya ng Diyos hindi nag-i-exist yung ano, yung evil, 'di ba? Hallelujah. So, ayun po 'no, sa burning bush sa Mount Horeb, ayun, again sabi ko po is, yung nasa number 1 is clarity brings recognition. Sa burning bush sa Mount Horeb, tinawag siya sa kanyang pangalan at ipinakilala ng Diyos, 'di ba? Na siya ay Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. At ginawa niya po ito ng face to face kay Moses, 'di ba? Maraming tao hindi nakakaharap sa Diyos. Si ano nga lang si anong tawag dito, si Moses nga lang talaga 'di ba? Siya yung pinagpala na makita, 'di ba, face to face, 'di ba? Kasi anong nangyayari dun sa mga tao na nakakita sa kanya face to face, sobrang holy niya, 'di ba? Hindi niya man gustuhin na matupok ng apoy yung ano, yung mga parang Levita, 'di ba? Kaya lang hindi matagalan yung ano, yung kanyang presensya, 'di ba? Pero si Moses nakita, 'di ba? Nakita niya face to face, pero siya po ay nabuhay, 'di ba? And another po is God speaks to prophets, 'di ba? God speaks to prophets sa pamamagitan ng dreams, ng visions, pero si Moses ay directly niya na kinakausap, hindi in riddles. Katulad ng pagbibigay niya ng Ten Commandments, 'di ba? Dito pinapakita yung divine name na pinagkatiwala niya kay Moses, 'di ba? Sabi dito is with his holy name Yahweh, meaning I am who I am. Ayun, 'di ba? And nung nakita ni Moses, sabi sa Exodus 33, when Moses asked to see God's glory, when my glory passes that place, I will put you in large crack in the rock and cover you with my hand until I have passed by. Then I will take away my hand and you will see my back, but my face must not be seen. So sabi po sa Deuteronomy 34:10, simula noon, walang propeta, no prophet has risen in Israel like Moses, na kung saan ipinakita ng Diyos face to face, 'di ba? So ito, yung glory niya, 'di ba? Yung glory niya ay napakita, 'di ba? Yun yung ano, yun yung clarity brings recognition. So recognize niya, 'di ba? Recognize niya si Moses, 'di ba? Praise God. Second, number 2 naman po na gusto ko po i-share is the word of God brings enlightenment and clarity. Kakatapos lang po ng Father's Day. And madalas yung mga tatay natin, hindi natin sila nauunawaan. Alam niyo, sobrang stricto po talaga. Sobrang stricto po ng ibang tatay, no? And hindi ko alam kung anong klaseng tatay yung tatay nyo, pero iba-iba po yung level ng pagka-stricto ng mga tatay. Dati po hindi ko po na-appreciate yun. Nung bata ako hindi ko na-appreciate na stricto yung ano, yung daddy ko kasi parang 7:00 pa lang na nasa labas ako Gina Gina siya. Ayun. And may mga lugar na hindi ako na bawal ako or merong particular time lang na allowed ako. And syempre dahil bata ka hindi mo maiintindihan, bakit? Bakit yung classmate ko pinayagan? Bakit si ganito puwedeng ganito, 'di ba? Samantalang ikaw, 'di ba? And last month may ano ako, may minessage ako na kabataan na na-meet namin during the time ng aming ano, during the time po ng aming outreach sa ano, nag-mission trip pala sa Pulange. I'm sorry, sa Kamsur. And dito yung kabataan na-share niya po yung issue niya na hindi siya pinayagan ng kanyang tatay. And sabi ko po sa kanya na sabi ko, may ibang paraan yung tatay para i-share yung kanilang pagmamahal. Pero minsan, madalas nami-misunderstood natin kasi we take things against sa atin kapag hindi tayo napayagan, kapag hindi pwede yung gusto mo,
'di ba? Or kapag limited yung bagay na pinayagan ka o yung lugar na pwede mong puntahan, hindi natin naa-appreciate pansamantala, 'di ba? Hindi kasi natin nakikita yung love nila. Hindi kasi nakikita natin yung protection nila. Hindi natin nakikita na para sa atin yung kanilang paghindi doon sa rene-request natin sa kanila. And we need to respect that. We need to understand that. And gano'n din si God. Kaya may mga tao pala na nagtatampo sa Kanya is because hindi nila kilala kung sino ang Diyos. It is because hindi nila alam kung ano yung ginagawa niya para sa atin, 'di ba? Pero the word of God brings enlightenment and clarity. Sabi po sa Psalm 119 verse 105, "Thy word is lamp unto my feet and the light unto my path." Ilan po sa atin yung nangangatwiran hanggang mabasa natin yung sinasabi sa Bible na yun pala ang tunay na katotohanan, 'di ba? Insist tayo ng insist ng sarili nating paraan pero sabi dun is every man, thinks na siya ay tama, 'di ba? But in the end leads to death, 'di ba? Ang sabi din dun is trust the Lord with all your heart and lean not in your own understanding, in all your ways acknowledge and He shall direct your path straight, 'di ba? Ang sabi, for my thoughts are not your thoughts, neither your ways are my ways, saith the Lord. 'Di ba? So, malayo yung paraan natin, yung pag-iisip natin sa kanya, 'di ba? And kung tayo po ay, merong kaliwanagan ng salita ng Diyos, 'di ba, na ito po yung katotohanan, ito po yung, sabi nga po, 'di ba, "You shall know the truth and the truth shall set you free." 'Di ba? The word of God brings enlightenment and clarity, 'di ba? Pero paano po mangyayari ito? Sabi po, "Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewal of the mind." So, kailangan po ng renewal of the mind that we'd be able to test what is good, what is pleasing, what is the perfect will of God. So, again, sabi ko nga po, no, madalas yung mga tatay hindi natin maunawaan bakit hindi pinayagan lumabas ng Manila, bakit hindi pwede ma-late, 'di ba? Na umattend ng party, 'di ba? Hindi maunawaan ng anak yung love, yung protection na ibinibigay ng magulang. And merong mga yun, katulad po ng sinabi ko kanina, may mga tao pa na nagtatampo sa Diyos. May mga tao na nagtatampo tayo minsan sa mga magulang natin, 'di ba? Kasi hindi tayo pinayagan, 'di ba? And merong mga ibang nag-testify na nung hindi sila pinayagan, meron palang mangyayari dun sa lugar na yun at naging proteksyon nila na, hindi sila pumunta, 'di ba? So, sa pagiging Kristiyano, maraming mga tao ayaw nila. Bakit? Kasi marami daw rules, marami daw kailangan sundin. Pero kung malinaw lang sa'tin, sa bawat isa sa atin yung ginagawa, bakit nila ginagawa, bakit kinumand ng Lord na ganito? Bakit ito yung instruction ng Lord? Kung malinaw sa atin yung motive niya, 'di ba? Marami sa atin ang iintindi at magpapasalamat, 'di ba? Um, Naalala ko merong mga tao na nagpe-pray sila na dumating na talaga si Lord, eh. Eh, 'di ba nakalagay nga po that God is patient, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Sabi ko sa kanya, imagine kung dumating na si Lord, 'di ba? Ay di paano na yung mga binigyan ng grace na para mag-repent, 'di ba? Kasama na tayo dun, ay hindi pa nababago, 'di ba? Eh, pero dahil nga sa sama ng loob niya, dahil nakikita niya yung karahasan na nangyayari dito sa mundo, gusto niya na dumating na kaagad si Lord, 'di ba? Ayun, and ganito din po tayo. Dun tayo sa madalas sa mga tao puro tayo dun sa temporary solution. Pero when yung intention, ng clarity, ng purpose at plan ni God ang nasa atin, maintindihan po natin kung bakit kailangan, 'di ba, na, more time pa, 'di ba? Hallelujah. So, sabi po sa Psalm 119 verse 105, "Thy word," ayun, sorry. So, ano na yan, "Thy word is lamp unto my feet and light unto my path." 'Di ba po sa dilim mahirap maglakad, pero kung may ilaw tayo, nakikita natin yung dadaanan natin. 'Di ba, eh, nakakapunta tayo dun sa tama nating pupuntahan. So, ganito din po itong word of God, ito po ang gabay natin sa buhay natin.
'Di ba? Praise God. So number 3 po na gusto ko po i-share is clarity comes to those who can be trusted. 'Di ba? Hallelujah. Hindi lahat ng bagay mapagkakatiwala natin sa kahit kanino lang. 'Di ba? Meron itong kasamang responsibility, accountability. May mga info na pwedeng ipahamak, 'di ba? Minsan merong mga taong inggit, minsan may mga taong nagte-take advantage, minsan naman out of ignorance, 'di ba, na nashi-share. Puwede mo ba sabihin sa kapitbahay mo na meron kang tinatagong 3 milyon sa bahay mo, kung hindi ka nalooban, 'di ba? So, merong mga ano, halimbawa is, ah, merong mga bagay na hindi hindi siya puwedeng i-share doon sa hindi nakakaunawa, 'di ba? Pero doon sa mga tao na mapagkakatiwalaan, parang halimbawa si Nanay Ann, 'di ba? Si Nanay Ann, out of sa iba naming mga kaibigan, kampante ako na kapag sila ni TJ nandito sa bahay is, kahit na on call ang kapatid ko, ay kaya nilang mag-tiptoe ng dahan-dahan diyan na kumbaga parang hindi maiistorbo yung kapatid ko na, okey lang kahit na pumunta sila sa CR, yun. Kampante ako na mauunawaan nila na halimbawa is, merong kailangan ng adjustment, na kailangan na medyo tahimik, gano'n. So, well adjusted sila sa gano'n and hindi lahat ng kaibigan ko is, anong tawag dito, gano'n. Kasi meron din kaming kaibigan na sinabihan mo na na 'wag maingay pero halos sumisigaw siya. Sumisigaw siya dun sa tawag sa labas, gano'n. So, mga maliliit na bagay 'no, pero I'm sure nakaka-relate po kayo 'no. Ayun, so meron lang mga ilang tao na mapagkakatiwalaan at kung sino daw po ang mapagkakatiwalaan sa maliit ay mapagkakatiwalaan din sa mas marami, 'di ba? Whoever naman po ay, hindi tapat doon sa maliit ay gano'n din sa mas marami, 'di ba? So napakalaking bagay po na ikaw po ay napagkakatiwalaan, 'di ba? Hallelujah. So, ayun po 'no. Ah, Sabi naman ito naman po, number 4 po is clarity and God's purpose and calling. 'Di ba? Sabi po sa Ephesians 2:10, "For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them." 'Di ba? Meron pong purpose ang Lord sa lahat ng bagay. And even po before pa daw tayo ay, before pa tayo dumating, meron na tayong purpose. Meron na siyang, nga po ano eh, before we are formed in our mother's womb, meron na siyang plano para sa atin. 'Di ba? Merong purpose, merong calling, and some of, 'di ba? Some of us are nasa ministry, pero meron po tayong iba't ibang ginagawa, 'di ba? Pero bukod po dun sa ginagawa natin, we are all called, 'di ba? We are created for God's purpose, 'di ba? Para sa kanyang pleasure, 'di ba? So, yun po yung dapat na ginagawa natin, 'di ba? Meron meron tayong specific na gawain na kung saan tinawag tayo ng Diyos to win souls and disciple po, 'di ba? Sabi po dito na prepare para sa akin po, clarity and God's plans. Madalas sa atin kapag nakaka-experience tayo ng iba't ibang trouble sa buhay, some of us started to question God. Bakit nangyayari sa'yo 'to? Bakit inalaw ng God 'to? Hindi ka na ba niya mahal? 'Di ba? Ano bang masamang ginawa mo? 'Di ba, pinaparusahan ka na ba ng Diyos, 'di ba? At yung mga thoughts na paulit-ulit na na truly talaga natin yung suffering, yung pain nila, 'di ba? Pero kung alam natin yung plano ng Diyos, 'di ba? Naalala ko 'no, during the time po na yung family namin is nakakaranas talaga siya ng crashing during the time na alam niyo yun, na-ER yung daddy ko and every time na merong mga sleepless night dahil meron siyang difficulty. And talagang alam niyo yun, nakaka-crush talaga siya. Ah
yung ano, yung anong tawag dito, talagang isa sa mga prayer ko dun is, "Lord, thank you." Sabi ko. "Thank you for the bigger picture." Paulit-ulit yun. Sabi ko, "Lord, thank you for the bigger picture." Kasi sabi ko, may plano ka. Alam ko masakit lang yung process, masakit lang yung kailangan naming pagdaanan, pero may plano ka. Sabi ko, "Dun tayo sa plano mo." 'Di ba? Hallelujah. We need to see kung ano yung purpose, yung plano ng Diyos, 'di ba? And kung meron tayo nun sa ating puso, 'di ba, alam natin na sabi sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans that I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Nakakilala po ang mami ko, tumanggap siya sa Lord during the time that I was diagnosed with cancer. And nakakilala po ang daddy ko during the time na ako po ay pinagaling na ng Lord, 'di ba? At the time na siya ay nagkaroon ng health challenge, 'di ba? Pero praise God, buhay po siya. 'Di ba? Hallelujah. So, isa po 'to sa mga clarity, 'di ba? Na kapag maayos ang ating pag-iisip, we don't blame God sa mga nangyayari. We just thank God kasi alam natin may greater purpose. Bakit niya inallow 'to? Ang Diyos ay Diyos na makatarungan, 'di ba? Hallelujah. So, number 6 po, 'di ba, mahal tayo ng Diyos. Bakit naman niya, i-a-allow yung isang bagay na walang purpose, 'di ba? Number 6 po, 'di ba, na gusto kong i-share is clarity amidst pain and consequences. 'Di ba? Hallelujah. Sabi po sa Genesis 50:20, "You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives." Hallelujah. Ah, Maraming beses po sa buhay natin, merong mga tao na kwene-question nila ang Diyos kung bakit nangyayari 'tong bagay na 'to. During the time po that I was sick for 8 to 10 years, iba-iba kasing sakit yun, eh, pero inabot po ng gano'n 8 to 10 years. Ah, by the grace of God po, though merong mga ano, may mga temptation na to question God na alam niyo po ba every ano, every birthday, every graduation, every Christmas, "Lord, extend mo yung buhay ko, gusto kong makita yung graduation ng kapatid ko. Lord, extend mo yung buhay ko, gusto ko, makasama yung family ko sa ano, sa Christmas." It is so painful. Pero habang the rest of the people nagpaplano lang sila, hindi nila alam kung ano yung nasa thoughts nasa mind nung isang tao who is, fighting for her life, 'di ba? So, gano'n yung ano, gano'n yung, mindset nung time na yon, 'di ba? Pero, looking at God's greater purpose, 'di ba, na even yung sickness, God can turn around, 'di ba, to heal you, to, get you on the foot para dito magawa mo yung purpose mo, to win souls, to disciple, and, to do the work of God, 'di ba, sa ministry. To be of greater purpose, to be of greater use para sa kingdom of God, 'di ba? So kung nakikita lang natin yung bigger purpose niya, hindi natin siya sisisihin, 'di ba? Magpapasalamat pa tayo kasi itong mga bagay na 'to ginamit niya para tayo ay ma-mold, 'di ba? Yung character natin, 'di ba? Para i-prepare tayo para dun sa greater purpose. Naalala niyo po yung trusting the process, yung buhay po ni Haring David, 'di ba? Na kung saan ay 24 times siya na pinagtangkaang patayin ni King Saul. Imagine 24 times, 'di ba? Ang ano naman, ang sipag naman nitong tao na 'to, 24 beses siya tinangka na ano 'no, na patayin. Talagang parang Hinebra, never say die, eh, go pa rin, eh, try pa rin, attempt pa rin, 'di ba? But in his humility, hindi ito pinatulan ni Haring David, 'di ba? Meron siyang full confidence, 'di ba? Hallelujah. Ganito din sana tayo, 'di ba? Clarity amidst pain and consequences. Hallelujah. Ecclesiastes 3:11, He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity and human heart, yet no one can fathom what God has done from beginning and the end. Hallelujah. Dito po ako palaging nakatingin, 'di ba? Praise God. Dito sa ano, sa talagang prepare po talaga ng Lord, eh. Trinain po talaga na tumingin dun sa ano, sa bigger picture,
sa magandang picture na pini-paint niya. Na sabi nga dito, "He has made everything beautiful in His time." So, kung ano man po yung nararanasan niyo, hindi niyo pa man nararanasan yung breakthrough, meron kayong matagal na pinagpe-pray, meron kayong matagal na pinagdadaanan at parang nawawalan na kayo ng pag-asa kasi parang, "Lord, gaano pa ba katagal?" 'Di ba, for you to receive that breakthrough. Pero ito po, malinaw po ang pangako ng Diyos, 'di ba, hallelujah, na He has made everything beautiful in His time. Panghawakan po natin yung pangako ng Diyos. Dahil siyang nangako ay tapat, tapat po ang Diyos sa lahat ng kanyang pangako. At kung meron po tayong pagtitiwala sa Diyos, meron po tayong full confidence sa Kanya, 'di ba? The unwavering faith na kahit anong mangyari, kahit madagdagan pa yung pagsubok, remember po yung lagi ko pong, hindi ko alam kung friend ko kayo sa Facebook, pero ilang beses ko po pinost yun, eh. I was healed when I thought that I was dying. Alam yan nila Nanay Ann kasi ilang beses ako na maalam. Siyempre katulad kong umiyak, iyak din sila. Kasi siyempre ayaw nila mawala yung beshi nila 'no. Pero, ayun po, praise God po 'no sa pagpapatibay niya sa atin, pagwo-workout niya sa atin 'no. And praise God po sa kagalingan na ibinigay niya, and 5 years now I was healed from many sickness po, 'di ba? Hallelujah. And gano'n din po 'no, kung alam natin yung clarity na yon, simula 2013 po when I was first diagnosed, sinisigaw ko na, alam nila 'yan, na ako ay pinagaling na ng Diyos. Ako ay malaya, ako ay pinagaling ng Diyos. By His stripes I was healed. Pero na-test po ako, 'di ba? Namaalam na nga ako ng ilang beses, eh. Kaya ako nga nasabi, I was healed when I thought that I was dying. Because I was literally saying goodbye na dito sa mga tao na 'to. Sa Bicol nagpaalam ako, dito sa mga beshi nagpaalam ako kasi talagang yun yung time na sunod-sunod yung pagka-bedridden ko, sunod-sunod din yung time na, alam niyo yun, iba na yung iba na yung kulay ko, iba na yung pagfa-function, 'di ba? Meron akong mga shooting pains na nagmamakaawa na ako sa Lord para makauwi ako sa bahay, 'di ba? Imagine that, 'di ba? Pero ayun 'no, mabuti po ang Diyos, 'di ba? Kung alam natin yung purpose, simula pa lang ipinakita niya na sa akin yung Bible verse na yun sa una kong hospital visit. Ang nakalagay dun ay, "With God all things are possible." May nagbigay din sa akin noon, na isang kapatiran na, "With God all things are possible." Pagtingin ko rin sa online yun din, "With God all things are possible." I've encountered the same verse sa ano, sa anong tawag dito? Encounter the same verse sa isa, dalawang araw. And, yung palagi ko pang naba-Bible cutting, 'di ba mahilig kasi akong mag-Bible cutting. Naging favorite Bible verse ko siya is, ano 'to, hindi ako papanaw, mabubuhay ako para magpatotoo ng gawa ni Kristo na Panginoon ko. I shall live and not die to proclaim what the Lord has done. So yun po talaga yung nakatanim sa heart ko. Na palagi ko siyang dine-declare, and every birthday ko, kaya hindi nila alam kung kailan talaga ako gumaling kasi simula 2013 dine-declare ko na, ano 'to, "Thank you God for my healing." Lagi kong dine-declare yun tuwing birthday ko, merong banner diyan na napakalaki. 'Di ba, na, "Thank you God for my healing," 'di ba, and healed to serve. And nakalagay pa doon sa room ko dati, Isaiah 60:22, "When the time is right, I the Lord will make it happen." Ta's nakalagay din na, "He has made everything beautiful in His time." Ayun. So talagang alam niyo yun, ngumunguya talaga literally ng ano, ng salita ng Diyos, 'di ba? Yun nga yung kanina na, anong tawag dito, na yung asan na yun? Clarity, ayun, the word of God brings enlightenment and clarity, ayun. So panghawakan po natin yung salita ng Diyos, 'di ba, hallelujah. And ngayon clear na ano man yung pinagdadaanan mo or pinagdaanan mo na may purpose si God dun. And before you decide, pray first. Always ask God for clarity. Because not every open door is meant for you and not every good option is God's best. 'Di ba, hallelujah. Let's bow our heads po, let's pray. Hallelujah. Diyos Ama makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa gabi na 'to at sa mga tao na ipinadala mo. Patuloy po Ama na mangusap ka sa aming mga buhay, Lord. Ano man po yung,
may dilim, ano man po yung kaguluhan ng aming mga pinagdadaanan, Lord. Bigyan niyo po ito ng clarity, Ama. Mangusap ka po sa amin, Lord. And may we have open hearts po to receive po kung ano po yung mensahe mo para sa amin. May we receive po, Ama, with full understanding. Hindi po human wisdom, kung hindi wisdom na guided po ng wisdom mo, na maunawaan namin, maintindihan namin, Ama, bakit nangyayari itong mga bagay na to. Bakit merong mga bagay po, Father God, na kailangan namin pagdaanan? Bakit po merong mga tao, Ama, na challenge sa amin? And paano po sila, Ama, madi-deal with your love? Paano po sila, Father God, na mabibigyan din ng mapa-experience din namin, ma-extend namin yung love at grace mo para dito sa mga tao na to, Lord, na hindi namin ituring na kaaway. Pero ituring namin bilang anak mo, ituring namin bilang minamahal mo, ituring namin bilang ang buhay ni Jesus ay inalay para sa kanila. Ama, let us be in one accord po because we are one body in Christ and we are also called to love one another. Ama, ano man yung galit, Lord, na nararamdaman ng iba, kung bakit nagkakaroon sila ng hindrance po para makita po yung clarity na yon. Ama, let there be healing po sa kanilang mga puso. And let there be light po, Ama, sa kanilang understanding. Ama, we thank you po para sa gabi na to. Patuloy po, Ama, mangusap ka sa mga lingkod mo na palagi pong ready na makinig sa iyo and palagi po, Ama, na mapapurihan ka namin sa aming iniisip, sa aming sinasabi, sa aming ginagawa. Sa iyo po, Ama, ang pinakamataas na pagkilala at pagsamba sa pangalan ng aming dakilang tagapagligtas na si Jesus. Amen. Ayan, praise and glory po to God. Ayan, thank you po sa pakikinig. Meron po bang gustong mag-share ng insight? Nawala yung beshi ko dito. nawala, nawala yung beshi ko. Tatawagin Ako ko sa na kanya yung beshi ko. Sige po. ayun, ang dami ko pong natutunan kay Sis Dan about sa testimony niya. Then yung nag-remind lang po sa akin habang nakikinig po ako is allow the other to love you. Kumbaga, huwag mo nga hayaan na mamiss mo yung love ni Lord because of your fear, fear of um, fear of loss, fear of opinion of the other. Kasi parang naging ganyan yung naging case ko before. Um, Parang hirap ako trust sa leadership. Ganon. Kasi before, nung testify ko na lang din, nung last, sa former ministry, parang um, naka-experience ako talaga ng alam mo yun, yung many things na ma-experience mo na pain sa leadership. So parang habang nagsasalita si Sis Dana, ni-remind ako ng Lord na uh, allow the other to love you. Trust. Kung nilagay ka ni Lord dyan, trust them. And everything naman is I mean, um, set you free that free you from everything. You have to trust God, trust His will, trust Him alone. So, yan lang po yung nag-remind sa akin. Thank you so much. Thank you po for sharing. Nanay Grace, meron ka po bang gusto i-share? Ayan po. Ayan, thank you po. Thank you for coming. Thank you po sa pakikinig. And kung wala na pong mag-i-insight or kung may gusto pa, pwede pong doon na lang sa, sa group natin. Ayan, thank you po.
Shalom, shalom. Ayan, pwede na po mag-leave.